So, good day mga dre, no? Yan, welcome back to my vlog. Bale, for today's video, ay sorry, matagal tayong hindi nakapag-upload. Yan, medyo na busy tayo sa trabaho, sa mga iba-ibang bagay. So, quick update tayo dito sa mga alaga natin, no? Yan, bali, itong tank na to is empty na. Kung yung mga nakasubaybay dyan sa vlog ko, may mga quailings tayo dati dyan. Bali, nailipat ko na sila, no? Dito sa ating rep top. Yan. Bali, wala na laman to na malalaking crayfish. Nailipat ko na sila dito. Yan. So, tara. Samahan nyo ako. This is your boss, Boss Kayla Hobbyist, and welcome to my vlog. Boss Kyla. So yun nga mga dre, no? Bali, nag-harvest tayo ng mga quailings natin. Ayan sila. Meron pa dito. Ayan. Mga month old na yung mga to siguro. Ayan. Ang dami pa dyan, no? Kunin natin sila. Bali, ililipat natin sila dito sa ano natin, sa ref tub. Bali, in-empty ko na tong ref tub na to. Ayan, makita nyo. Ayan. Naka-empty na yan. Wala nang crayfish dyan. Bali, yung mga adult crayfish natin is nilagay natin dito. Ayan sila. Ayan, ina-acclimate. Ito yung mga nakuha ko doon. Ayan, ina-acclimate ko pa. Ayan. Nakuha natin sa reptar na dyan sila. Acclimate pa natin. So, mga dre, tuloy ko muna tong pagkuha dito sa mga quailings natin. Ayan sila. Ayan, malalaki na. Ayan sila. Ayan. Makita nyo, malabo yung tubig ko kasi nga talagang hindi ako nag-water change. Dagdag lang ako ng dagdag ng tubig sa mga yan, no? So, tara, tuloy muna natin itong pagkuha sa mga quailings natin. Samahan nyo ako, guys. Bali, ito na yung mga nakuha nating mga month-old quailings. Yan o, dami-dami din. Breeder ko dito is nasa ano lang, 2.5 o 2.8 inch, ganun lang, inches ganun lang, no? Pero goods na to para sa newbie kagaya natin, no? Ano, madami-dami. Ngayon ang gagawin natin dito mga dre is i-grow out na natin sila talaga, no? Lalagay na natin sila sa bagong paglalagyan nila. Bali, nakuha ko ng takpan pala. Hindi ko na pala tatakpan. Mas makaingat sila na maayos. Ayan. Bali yung mga dre, lalagay na natin sila dito sa grow out natin, dito sa ref tub na to, no? Bali, 20 to 30 minutes lang mga dre. Acclimate lang natin sila. Hindi ko lang dito sa sulok na to. Tapos paunti-unti lalagyan natin ng mag-dripping method tayo. Actually, wala naman tayong hose. Bali, tatapat ko lang siya dito sa pinaka ano natin yan. Sa pinaka aerator natin. Ayun, tawag ito yung basta yan. Tatapat natin dito sa tubig na tumutulong yan. No? Bali yan. So yan, dumami na yung mga gaki natin topsoil dyan, no? Ang daming mga ano. Medyo madumi na kasi itong anong to eh. Itong reptab na to. Yan. Yan natin talaga ginagalaw. Yan. With an experience naman, napalagay ko, gusto na talaga nila yung ganyan. Simula nung ginawa ko yung ano, yung
No water change. Dagdag lang ng dagdag ng tubig. Yan. Mukhang naging healthy naman mukhang healthy naman yung mga crayfish natin. Tsaka, yan, nakakapag-produce na talaga tayo, no? Yun yung mga gapi natin. Tsaka, yan, dalaki naman dyan. Ayun. Yan, mamuli tayo dyan. So, wait lang tayo mga dre ng 20 to 30 minutes. Pawalan na natin itong mga dre. So yun nga mga dre, bali habang naghihintay tayo ng acclimation ng mga krillings natin, nag-check pa tayo dito sa pinanggalingan nila kung meron pang natira. Yan. Kung wala naman, yun, may isang gapi lang dun. Mukhang goods naman na. Wala nang natira, nakuha na natin lahat. So ang bilang ko dun nasa 30 plus pieces sila, no? Yan. So abangan natin yung pag-release ng mga krillings natin. Tapos update lang pala mga dre dito sa mga racing pigeon natin. Yan, nandyan sila sa labas. Makikita nyo, tambay-tambay sila dyan. Bali ang naging result nung last South Derby is hanggang Katbalogan lang tayo. Hindi na tayo nakapagtakloban, no? Kasi umuwi yung isang ibon natin ng Katbalogan after 1 week. Yan, hindi na natin naisakay ng Tacloban yan. Pero at least achievement sa atin yun as newbie, nakapagpauwi tayo ng Katbalogan, no? Yan. Yan, walang laman tong kulungan na. Ay, ito pala. Bali, may mga bago tayong YB dyan. Ayan sila. Bali, bago ko sila nilipat dyan mga dre is kinulong muna natin dito ng mga 1 week. 1 week silang nakakulong dyan. Tapos pagkalipat doon, binaksin ko na rin sila. Yan, para matibay-tibay na. Yan o. Yan. Tapos dito sa mga breeder naman natin. Ayan. Mga breeder natin, no? Yung mga YB tayo dyan. Yan, maganda ng YB natin. Tatapa. Pakita ko sa inyo. Pakita natin sa inyo. Ayan, mukhang magbo-brown to. Ayan. Laki, taba. Bali, yan yung ano mo. Yan yung pakpak. Mukhang magbo-brown. Kasi brown yung tatay niya. Ayan, brown. Tapos ito yung Taiwan natin na hen. Yan yung nanay nung Katbalogan natin mga dre. Yan. Bali, piner ko dito sa Tacloban natin. Anak ng Tacloban finisher. Yung brown na yan. No? Nakalimutan ko na itanong yung line niya. Tapos dito naman, ayun, may itlog tayo dun, no? Bali, yung black na yan is African Black Eagle. Yung parents, no? Galing ng Bio Research. Both parents yan galing Bio Research. Tapos tong kapares niya naman is Allen Summer Clacker lang naman yan. Jansen Basra. Yan. No? Pinahiram natin yan kay Kuya Ronald Season. Yan. Shoutout sa'yo, Kuya Ronald. Tapos eto naman yung bali yung pairing na to is Crack 52 cross Jansen Basra din. Bali magkapatid sila nung Allen Clacker na yun, no? Yan, testing tayo ng pagbibreed. Yan, may itlog pa lang sila dyan. Yan. Bali nag-itlog na yan. Yung bali naging unang inakay niyan is nandun na sa flyer lock natin, no? Tapos kung kabila, yan, bali yan yung tatay nung nagkatbalogan natin. Ang line niya is John Arden cross Crack 52. Yan, oh. Bali nestmate niya din yung nandun, yung ipin na nandito sa kabila. Crack 52 parehas hen. Yan, bali na-acquire natin yan. Talagang tayo kumuha sa nest niyang mga yan. Nasa nest pa lang binigay na sa atin. Bali parehas silang hen. Yan, ginawa na lang natin breeder. So yun nga mga dre, no? Yan.
Magdadagdag pa ako ng tubig dyan. Yan. Pinaka parang dripping method. Yan. Dadagdagan natin ng tubig. After 5 minutes, re-release na natin yung mga quailings natin na yan, no? Yan. Yan. Up to 30 minutes, yan na sila. Ganyan nakadami yung tubig ko. So, yan. Yan. Punong-puno na halos dahil sa every 5 to 10 minutes lalagay tayo ng tubig, no? Yan. Bale, re-release na natin sila mga tre. Yan. Ganyan lang. Release lang ng dahan-dahan. Bahala na sila magpalaki dyan. Magpad. Yan. Yan na bahala. Yun. Ang dami nila sa ilalim. Tingnan natin kung hindi sila guguluhin ng mga natin. Ang mga gapin natin dyan. Yan. Obserbahan natin sila mga dre. Siguro wala naman akong pasok ngayon kaya maghapon ko silang obserbahan dyan. Yan. Magiging goods ko yung galawan. Hindi sila hindi magkakaroon ng conflict between quailings ko at itong mga isda ko nandito, no? Pero malalaki naman na itong mga crayfish natin na itong mga quailings natin na ito kaya hindi na sila kayang kainin ng mga islang naman dyan. Ayan. So yun nga mga dre, yan na ginawa kong method. Talagang no water change ako. Yan. Simula nung ginawa ko kasi yun, talagang hindi na ako namatayan ng mga crayfish eh. Before, nung nag-umpisa ako, talagang weekly or every 2 weeks, water change. Nagkakaroon ako ng problema mga dre. Hindi ko alam. Experience lang naman. Sa akin lang naman to, sinishare ko lang naman sa inyo. Yan. So yan, walang water change at all. Tingnan nyo, dumi na nung rectap natin. Pero yung tubig niyan, malinis na, ayan oh, clear na clear talaga. Ayan. Tapos, yung mga isda natin, ang bilis dumami. Ayan. Kaya yun yung nagiging parameter ko kung malalaman ko kung may problema na ba sa tubig ko, yung mga isdang yan. Ayan. Bali mga dre, siguro susunod update ko kayo dito sa mga quailings natin kung ano mangyayari sa mga to, kung makakita ba tayo ng mortality, ganyan. Na-update ko kayo. Pero as of now naman, yan, mukhang masigla naman na sila, oh. May isa pang hindi nagtago dito. Nagtago sila dyan sa mga heights natin dyan. Yan. Kung makikita nyo, konti na lang yung mga nakikita natin nasa labas. Yan. Tapos, eto pala yung mga drain natin, oh. Bali, dito na tayo nakakakuha ngayon ng mga buntis. Yan, dito sa ginawa nating setup na to. Bali, ang ginawa ko dito, yan nga. Sumubok ako maglagay ng sand and pebbles dyan. Yan, ganyan yung tsura niya. Yan. So, kaninang nagdagdag ako ng tubig, nag-check na rin ako sa kanila mga dre. May nakuha tayong buntis. So, nandito siya. Yan nga, yung nilagay natin dito sa ilalim, no? Yan. So, bali, kahit yung tank natin na to is nasa siguro, kung pupunuin mo siya, nasa 50 gallon siya. Yan. So, ang dami ko nalagay. And observation ko lang naman, basta marami kang heights. Yan. Pwedeng pwede. Tapos may matataguan yung mga crayfish mo. Yan. Pwede kang maglagay dyan. Pero hindi ko ina-advise yung yung crowded ka. Hindi ko ina-advise yun. Siyempre mas maganda pa rin talaga yung may space yung mga crayfish natin, no? Yan, lalo na pagka nagmo-mold sila. So yun nga mga dre, kung nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Yan, sa pag naabot natin yung 1K subscriber, yun nga, magpaparapol tayo ng mga pwede natin iparapol dyan. Pwedeng quailings, mga quailings, pwedeng crayfish,
pwedeng mga off-color pigeons yan. Meron tayong mga off-color pigeons yan. Yan, request lang kayo mga dre. Yan. Tapos, ayan, kung may gusto. Yung mga German Beauty Homer natin. Yan. Pwede yan. Siyempre, yung mga racing pigeons natin. Pwede tayo magparapol niya. So, yun lang. Thank you! Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.